Hello mga kabayan! Welcome back po sa ating channel. Ako po muli si Jovi and you're watching Jovi's video. Ayan, hello po uli mga kabayan. Ngayon lang po uli ako nakapag-vlog. Ayan. So pagpasensyaan nyo na po at alam nyo na, busy sa work, ganyan. Pero pagka nagkakaroon ng time, eto na nga, gagawa na tayo ng vlog para po sa inyong lahat. Ayan, marami na po nagtatanong sa comment section, like always. At meron din pong nagbanggit dito sa comment section, si Bless Jane. Hello, Bless Jane. Shout out sa'yo. Ayan, sabi niya, ma'am, mag-content naman po kayo tungkol sa mga dapat dalhin galing Pinas pag pupunta ng Czech Republic. So, for today's video, ito po yung topic natin. Ayan, so sa video po na to, mga kabayan, ay bibigyan ko kayo ng advice at sasabihin ko sa inyo yung ilang mga bagay na dapat natin dalhin or dapat nating i-ready pagpunta dito sa Czech Republic. Para po sa inyong lahat to, especially po, lalo na sa mga papunta na po dito sa Czech Republic. Ayan, see you soon mga kabayan! So ito na nga mga kabayan, huwag na natin patagalin. Sasabihin ko na sa inyo yung ilang mga bagay na naaalala ko na sa ngayon ha, pagpasensyon nyo na, pero sa ngayon ito yung naaalala ko na mga bagay na dapat nyong dalhin pagpunta dito sa Czech Republic. Hindi ko man masabi lahat-lahat, pero ito yung mga base sa aking karanasan. Iyon din po ay base sa naaalala ko at this moment. Okay? Mga kabayan. Ayan, baka kasi may mga makalimutan ako eh. So, siguro i-comment down ko na lang kung may maisip akong bigla na hindi ko mabanggit dito sa video na to. Okay? So, una sa lahat, guys, eto nabanggit ko na to sa isang video ko na feeling ko pinaka-importante talaga, lalo sa first timer na pupunta dito sa Czech Republic, yung pong adapter. Eto, papakita ko sa inyo, guys. Eto, guys, adapter. Tingnan nyo, ganyan ang gamit dito. Halos lahat, kahit saan, puro ganito ang gamit. Kailangan tatluhan na saksakan. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Pero ganyan ang gamit dyan. Okay? Pwede kayo magdala ng adapter. Pinaka-importante ito. Kasi sa atin, di ba, ang gamit, yung parang flat. Ito, hindi po. Pabilog. Ganyan. Pwedeng isahan na. Ito kasi tatluhan. So, pwede kayo magdala ng kahit isa lang kung hindi kayo makapagdala ng katulad na exactly nito. Pero importante, kailangan yung tatluhan or kung hindi man tatluhan, bilog. Yung ganito, oh. Okay? Kita nyo yung mga saksakan namin. Pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan yung mga saksakan, guys. Tatluhan. Yung ganitohan. Kahit hindi exactly ganito, guys, ang dalhin nyo. Basta importante makapagdala kayo ng adapter na ganito, pabilog. Pabilog yung dulo, guys. Okay? At usually, tatluhan. Pero pwede rin dalawahan basta kailangan yung dulo niya pabilog. Kasi di ba sa atin ang gamit natin mga flat. Ito talaga yung number 1 na talagang kinailangan namin dalhin na hindi dapat makalimutan nung papunta pa lang kami dito sa Czech Republic. Kasi nga, syempre, una magcha-charge ka yung phone mo, on the way pa lang, di ba? Malolobat ka na sa layo ng biyahe mo. So, pagdating dito, ito talaga yung mga kailangan natin, mga masasaksakan, o ano. Kung wala kang dala nito, pwedeng manghiram ka, pero syempre, ito parang isa to sa mga parang urgent natin na kailangan eh. Kasi syempre, mga battery natin, mga cellphone natin, di ba? Kailangan natin kumontak anytime sa mga pamilya natin. Pagdating naman po sa mga pagkain, ito po yung mga pagkain o ingredients na pa-advise ko dapat yung pundahin.
Ano-ano to? Ito po yung una, syempre, delata. Konting delata. Huwag po sobra ha, kasi baka ma-check po kayo sa baggage counter pa lang natin sa Pinas. Kailangan po i-pack yung mabuti to. Yung nakasealed talaga siya ng packaging tape. And then, mas mainam po i-gitna nyo siya, ibalot nyo siya ng towel or igitna nyo sa pagitan ng mga damit na makakapal. Ayan. So, yun, delata. Magdala po kayo ng mga biskwit nyo. Biskwit, mga snacks nyo. Kasi, syempre, sa una mag-a-adjust pa po kayo at hindi nyo pa alam kung saan makakabili. Pero wag po kayo mag-alala. Later on, pagdating po dito, marami po kayong mapagpipilian. Maraming choice. Pero ito po, yung mga sasabihin ko, syempre, sa una pa lang, yung mga papunta pa lang dito na kailangan pang mag-adjust. So, yun nga, delata, mga biscuit snacks nyo, mga noodles, ayan. Yan po yung karaniwan natin dinadalang mga OFW eh. So, common na yan. Eto, huwag nyo kakalimutan. Favorite ng lahat, sinigang mix. Ayan, yung sinigang mix. Actually, may mabibili naman po dito sa, may Pinoy store dito. Ayan. Pero syempre sa una, sabi ko nga kanina, sa umpisa lang, para at least makamura kayo kasi dito iba na ang presyo pag bumili kayo. Tsaka syempre sa unang week nyo, unang months, hindi nyo pa mapupuntahan yung mga Pinoy store natin eh. So, ayan, mainam po, magdala na po kayo. So, delata, biskuit, mga noodles, yan, sinigang mix, ayan. Yung iba nagdadala din ng magic sarap, ayan. Ito po, pagdating yan sa mga pagkain, yan po yung common na dinadala papunta dito. Yung iba nagdadala din ng tuyo, dahil bihira naman dito ang tuyo. Ito naman kabayan, yung pangatlo kong sasabihin, ito naman yung mga bagay na dapat natin i-consider dalhin pagdating po sa pananamit naman natin. Kung winter, syempre, kung winter po kayo dadating dito, syempre kailangan nyo magdala ng jacket, boots, ayan, mga panlamig. Pero tapos na po ang winter ngayon. Ngayon po ang panahon ngayon ay napakaganda. Ayan. Excited na ako. Ayan, officially today po, March 21. Ayan. Ay! Ayan, March 21, 4:31 ng hapon. Ngayon po start yung spring. At napakaganda po ng panahon ngayon. So ito, pakita ko sa inyo. Open ko yung bintana. Ang taas ng araw. Taas ng sikat ng araw, guys. Ayan, oh. So, ayun na nga guys, napakaganda na ng panahon ngayon dahil start na po ang spring dito sa Czech Republic. So, ano nga ba yung mga kasuotan nila dito pagdating sa spring? So, ito po yung mga dapat nyong dalhin. Dito sa Czech Republic, kapag spring, makakapag hoodie-hoodie na po kayo kahit walang heavy jacket. Okay? So, hoodie o kaya po yung long sleeve na ganito, ayan. Kasi sa umaga at saka sa gabi, talagang lumalamig. Pero pagdating ng sa daytime po, pagdating ng mga alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ganyan, may araw na po. Dati po kasi wala pag winter, nako, wala po. Kaya ngayon, pag may araw na, ay nako, talaga nagbibilad po ang mga tao dito sa araw. Ina-embrace po yung init ng araw. So, sa ngayon, kapag spring na po ang panahon, minsan makakapag-t-shirt ka na kasi may init na. Huwag lang mahangin kasi yung hangin medyo malamig. Ayan, medyo lang naman, hindi na ganun kaano. Kaya na, carry na.
So, mga light jacket na lang po yung mga pwede nyong suotin. Ayan. Light jacket o kaya maninipis na long sleeve, ganyan. Yung iba nga nagsushort na eh. Pero kung, syempre, kung hindi ka sanay sa lamig pa, pants muna, ganyan. Ayan. So, tapos, sa mga rubber shoes, kung padating po kayo dito, ng mga ganitong season, start po ngayon, March, April, May. Ito po yung spring season. June, July, August. Ito naman po yung summer. Summer talagang, hay, naku, nakabilad na sila. Hindi na sila. Hindi nyo na makikita may mga naka-long sleeve. So, yun po, yung summer season naman, kulang na lang po talaga maghubad na sila. So, yun. Wow! Talagang mga naka-crop top, sleeveless na sila, shorts, yan. Talaga, ganun na yung kasuotan nila pag summer. So, kapag papunta na kayo dito, don't worry po sa inyong pananamit. Kasi, madali na kayo makaka-adjust kasi pag summer. Kasi, sanay tayo sa summer. Ayan. Pagdating lang ng winter, ayan, doon kayo medyo magdadala ng mga heavy panlamig. Ayan, mga makakapal na jacket, mga bonnet, tsaka mga boots. Ayan, pag winter po ang punta nyo. Pero ina-advise ko na kapag winter, yung mga heavy jackets, mga boots, ayan, mga bonnet, wag na po kayo magdala ng sobrang dami na halos hindi na magkasya sa bagahin nyo. Advice ko sa inyo, kung winter kayo pupunta dito, is kahit tigi-tigisa lang na yung pinaka main jacket mo na talagang makapalan na pangbiyahe, kahit isa lang nun. Tapos yung mga panloob mo na panlakad, yun yung mga hoodie, ayan, yun yung okay lang na dagdagan mo. Tapos mga pajama, mga pants na makakapal, ayan, at saka boots, isa lang din. Kahit isa lang po, pwede na yan, yung boots na panlamig. Kasi, bakit? Pagdating po dito, marami po kayong mabibilhan na mga second hands. Ganyan po kami nagsimula. Pero huwag po kayo mag-alala at ito po ay okay ang quality. Tsaka, mas mainam po kasi talaga na dito kayo bumili para po yung quality na makukuha nyo is talaga good for winter. Iba po kasi yung yari sa atin na winter. Alam niyo naman wala namang winter sa atin. So iba po yung yari ng damit dito kapag pang winter. Talagang alam nila yung mga panlamig na material. So at saka isa pa, para hindi po kayo mahirapan na mag-arrange ng bagahe nyo sa sobrang ang kakapal po nun. So, para makasave po kayo ng space sa luggage bag nyo. Pwede na yung tigi-tigisa. Isang boots, isang heavy jacket talaga, bonnet, ganyan, gloves. Kahit tigi-tigisa lang yan. Pambiyahe nyo lang. Pagpunta nyo dito, madali lang pong makahanap ng mga panlamig. So, yun po for today's video. Recap po tayo. Ayan, konting recap tayo. So, ano-ano uli yung mga bagay na pwede nating dalhin, bitbitin pagpunta po dito sa Czech Republic. Ayan, una, mga adapter. Ayan. Sa mga pagkain naman, syempre mga sinigang mix. Magdala po kayong pantawid gutom nyo, snacks, mga delata, noodles, yan. Mga basic lang. Pagdating dito, later on, makakahanap din po kayo ng mga snacks, ng mga pagkain na magugustuhan nyo. Ayan. Tama lang po, tamang dami lang po ang dalhin nyo. Tapos po, sa pananamit naman po, ay depende po kung anong season kayo dadating. Tulad ngayon, kung mga March, April, May po kayo, spring season, kayo dadating, mga light jacket po, pwede na po yun. Light jacket, mga rubber shoes na comfortable po. Ayan. Yan po yung mga, hindi nyo na kailangan ng heavy jacket.
Tapos pagdating naman po na, kung dadating naman po kayo ng mga winter season, ito po yung kailangan nyo magdala ng mga heavy jacket, heavy boots, mga ganyan. Mga makakapal na boots talaga, mga bonnet, gloves. Yan po, kahit tigi-tigisa lang po. Yan, huwag na kayong magdala ng sobra dahil dito po, pagdating nyo dito, marami po kayong mabibilihan ng mga second hands na magagandang quality at mura pa na mga panlamig. Ayan. So, ayan guys, thank you for watching po. Sana po nakatulong to, lalo na sa mga papunta po dito sa Czech Republic. Maraming salamat po ulit sa pagko-comment nyo. Sa susunod na vlog po ay sasagutin po natin yung ibang mga comments, mga katanungan. Ayan, maraming salamat po mga kabayan. And sa mga panating, see you soon! And bye-bye!